In a quest to understand the significance of wounds, we explore and seek answers to timeless questions found within the pages of the Bible. How many times have we experienced wounds? Almost everything that has happened in our lives, especially those not in our favor, has left us wounded. Family and relationship problems, friendships, workplace challenges, and shattered dreams all contribute to acknowledging our collective woundedness. As Christians, how can we navigate a world filled with potential wounds? How do we not only become resilient, but also a source of blessings, transcending our own wounds? How can we heal from them in our lives? Join us on this insightful journey as we seek biblical wisdom to understand, heal, and emerge as blessings beyond our wounds. In Healing from Wounds, today on Good Morning Pastor. Yes, it's Good Morning Pastor once again mga kapaglahom, and this morning tayo po ay napanalanginan dahil meron po tayong bisita na isa po siyang project coordinator of Adventist World Radio Philippines. I would like to introduce to you Pastor Rosler Zamora. Pastor, magandang umaga po, Pastor. Good morning po. Good morning mga kapaglaom, Charm and Aweng. Good morning po sa ating lahat at sa mga viewers po natin. Happy Sabbath. Yes. Happy Sabbath po sa ating lahat. Tayo po ngayon, Pastor, ay napag-usapan po natin na ngayon ang tema na Blessed Beyond Wounds. Panalangin sa gitna ng iyong mga sugat. Tama ba, Pastor? Yes, Alright, Pastor. Did mention biyaya, panalangin, biyaya sa mga sugat. Pastor, na-mention po na, I know that there's a verse that is mentioned in the Bible about wounds, but how many times is wound mentioned in the Bible, and what is about this wound, Pastor? Ano po ang gusto ipahiwatig sa atin ng Panginoon sa wound na words na ito? Yeah. Alam nyo, ang iba't ibang translation ng Bible ay iba't ibang beses din kung ilang beses ginamit. Pero ang King James Version, 67 times na ginamit niya ang salitang sugat or wound. Ano po? And when we talk about wound or sugat, alam nyo, ano bang meron? Minsan sugat, minsan ay pasa yung ginagamit. Ano bang meron dito? Alam nyo, kung binagamgit ng Bible ang sugat or pasa, ang tinutukoy niya actually yung sakit na nararamdaman from the sugat or from the pasa. Ang tinutukoy niya ay yung sakit na mararamdaman mo, yung excruciating pain, sabi nga nila, na mararamdaman mo mula doon. So, hindi lang siya yung pain na physical na maano lang, parang bruises lang. Yeah. Yung talagang sakit niya, Pastor. Wow. So, Pastor, yung sa huli, tayong lahat ay sugatan. Paano tayo gagaling? Ayun, napakaganda, no? Lahat tayo ay sugatan. Lahat po tayo naman, kasi ang sabi nga ng 2 Corinthians 4:8, and 9 at 16 and 18, ang sabi niya ay kabi-kabilaan yung mga nagpapahirap sa atin. Sabi niya, pero hindi tayo palulupig. We are crushed. Kumbaga, in every Perplexed, side. sabi niya, But hindi tayo mag-give up, hindi tayo bibigay. So lahat na tao to sugatan, Pastor? Opo talaga. Opo, Walang exempted. Walang exempted. Paano tayo makaka-move on? Alam niyo po, ang isang taong sugatan, natitempt tayo na we see ourselves in the lens of our wounds. Correct. I agree on that. And we refuse to look ourselves through the eyes of Jesus. Ano? Okay. That is really something now we need to change, Pastor, no? Pagka tayo kasi ay sugatan, nanghihina, nawawalan ng loob, anong nangyayari? Naaawa tayo sa sarili natin. Correct. Pero anong sabi ni Jesus? Paano tayo makakaiwas dito? Ang sinasabi ng 1 Peter 5:17. Anong sabi niya? Cast your burdens upon me. Ilagak ninyo kasi ang inyo pong mga ang inyong mga sakit. Can I read it, ma'am? May oras ba tayo? Sure po, Pastor. Yeah. Kasi gustong-gusto ko to kasi napakaganda siya. 1 Peter, ang sabi niya dito, 5 verse 7. Okay? Ang sabi niya, cast all your
anxiety nga yung ginamit dito eh. Ngayon po, ngayong time na ito, grabe ang anxiety natin. Yung takot, kasi nagsisimula yan sa utak eh. Yung wounds naman talaga, yung sakit emotionally, dito naman nagsisimula eh. Correct. Oo. Kaya ilagak mo sa Panginoon. Imbis na isumbong mo sa iba, sumbong mo muna kay Jesus. I like that. Correct. Huwag magsumbong sa Yeah, mga Sa ibang tao. Isumbong mo muna sa ating Panginoon. Bakit? Mm. Kasi He cares for you. I like that. Siya yung tunay na nagmamalasakit, nagmamahal sa iyo. Dapat pagsugatan, Pastor, dapat survive talaga. Yes po. Dapat At survive overcomer ka kay tayo. Jesus. Yes. Pastor, when we talk about survivors or mga triumphant people, victorious people, and we have people in the Bible, Yes, right? yes. So can you talk about how do these people overcome this mga sakit, mga wounded, mga hatred sa kanilang mga damdamin? Can we talk about Jacob fast? Jacob. Si Jacob, mga kapatid, 2 beses siyang nasaktan actually. First, nung love niya talaga si Rachel eh. 7 years he worked. Genesis 29. Pero niloko siya eh. Oh. Sakit nun. Niloko ng sariling biyanan. Iba yung binigay, yung hindi niya love. Kaya he worked Nag-work again again for 7 years. So ano natutunan natin dito? Endurance. Gusto mo pala ito eh. Kahit sugatan ka, when you want something, kasama mo ang Panginoon, alam mo, huwag kang give up, huwag kang susuko. I like that. Yeah. Oh, great. Pagkatapos Yung niyan, compassion. sabi niyo, fast po eh, kaya fast talk ba ito? Ayan, fast talk po. Fast talk. Go, Pastor. Go, Go, Pastor. Pastor. Alright, so another one. Okay na, napangasawa niya si Rachel, nagkasama pa si Leah, nag-travel sila. Mamimit na niya ngayon si Esau. Ngayon, merong angel talagang nakipagbuno siya hanggang Wrestling, ating gabi eh. Nag-wrestle sila, di ba? Pero hinawakan lang siya, may tendon dito Yung eh, sa hip napilay niya. siya. Anong ginawa niya? Pinakawalan niya? Hindi. Niyakap niya yung nanakit sa kanya. Mm. You know, when you are in pain, it's not always wise to express your pain. Sometimes you have to experience the pain. Experience the pain. Kahit may ampalaya, kailangan kainin mo yung pait. Parang ganun po, Pastor. Huwag lagi tayong sabi ng ating mga problema, nararamdaman. Minsan, internalize natin, i-meditate natin yung pain natin. Bakit? Doon tayo lalago. Anong nangyari kay Jacob nung in-experience niya yung pain niyakap niya? Lumakas siya. At nagtagumpay siya. Kasi Yes. sa tao, Pastor, no, hindi sa kanila, hindi gusto yung ma-experience yung pain. How about kay David pa, Pastor? Si David, tingnan niyo si David. David he was a champion. He killed Goliath. Di ba? Pinatay niya si Goliath. When you read the first, yung mga unang chapters ng 1 Samuel, pag binasa mo yan, ganda eh. Pero pag uwi niya sa bahay, sumisigaw yung mga damsel, mga ladies. Purihin si David. Saul. Si Saul muna, Si sabi niya, Saul, nakapatay siya 1,000. Si David, 10,000. Wow. Nagselos ngayon si Saul. Gusto niyang patayin si David. He was a teenager. David was just a teenager. But Saul wanted to kill him. 3,000 chosen soldiers. Ito yung mga choices, the best soldiers. Patayin lang si David, hanapin. Ang hirap nun. Hindi siya makauwi sa bahay kasi baka patayin din si Jesse. Grabe ang anxiety niya. No? Grabe ang hirap nun. Alam niyo yung sakit na naramdaman? Teenager being hunted by 3,000 trained soldiers. Alam niyo kung anong ginawa niya? 1 Samuel 21 verse 1. Kung babasahin niyo, David went to Nob. Bakit sa Nob? Because there is the sanctuary, the church. Nung nasaktan si David, natuto siya. Pag ikaw nasasaktan, balik ka sa church. Di ba yung topic natin last year, back to the altar? Because there is always something left for you At the altar. at the altar. So, Pastor, paano natin mapipigilan pag darating sa atin yung sugat sa ating Yun. sarili? Matindi yan, ano? Mapipigilan ba natin? Parang ganito yan, sir, alam mo. Yung pagpigil sa mga sugat, para kang binabato. Halimbawa, binabato ka ng bricks o bato na lang. Daming nagbabato. Ang daming hindi mo alam eh. Kasi ganun yung pain eh. Ang daming pinanggagalingan. Sige, bato ng bato. Ngayon, pag nasaktan ka, pag nabato ka, hindi mo na dapat pupulutin lahat ng bato. Kasi pupulutin mo eh. Pupulutin yung sakit. Kasi pag pinupunot mo yon, tatamaan ka lalo. I like that, Pastor. Yung talaga nangyayari ngayon. Pangalawa, pag pinulot mo yan lahat, sa dami niyan, mabigat. Lalong Nagsisisi mabigat. ako, ba't ko pinulot yung Huwag last mo pupulutin lagi. Huwag mo nang pulutin. Alam mo, ang tendency kasi pulutin mo para may masisi ka. Ibitensya ko to, sinaktan mo ako eh. Correct. Ibitensya mo ito, sinaktan mo ako. Pulutin lahat. there's a blessing in Yeah. talking to you today, Pastor. I But like you know that. what, Ma'am Charm, Sister Charm and Sir Sarweng, huwag mo nang pulutin yung ebidensya. Tama. Kasi mabigatan ka lang talaga.
Kasi ang daming panggagalingan ng sakit. And the more we draw closer to Christ, mas marami po ang babato. Pastor, marami po ang sugatan sa panahong ito. Yon. How can we not be easily wounded? At paano po magiging biyaya yung ating mga sugat? Viewers po tayo. Yeah. Alam nyo yung Pauline theology, Sister Charm. Ang daming, kasi kung meron mang naghirap na, na apostol, si Pablo, kaya basahin mo yung Pauline theology, basahin mo yung kanyang writings, lahat ng libro niya, ang daming paghihirap. Nandoon siya sa kulungan, may advice siya kung paano kayo hindi maghirap. Sa Ephesians 6 verse 10 to 18. Nakakulong siya eh. Habang nakakulong siya ngayon, nakita niya yung soldier nakatayo. Sabi niya, ang daming protection nito ah. Protection sa sakit yun eh, lahat ng suot nun. Sabi niya, isulat ko nga ito para maproteksyonan din ako sa sakit. Number 1, take the helmet of salvation. Para hindi ka masyadong nasasaktan. Helmet sa ulo, di ba? Lagi mong isiping ligtas ka na ng Diyos at mas masakit yung dinanas niya. Lagi mong isiping kaligtasan sa langit, na niligtas ka na niya. Pag laging nasa isip mo yan, hindi ka na masyadong masaktan. Number 2, sabi niya, itong belt. Belt of truth. Basta nasa totoo ka, kahit anong nangyari, basta nasa totoo ka, hindi ka malulupaypay, matibay ka. Breastplate of righteousness ng ating Panginoon. Suot mo yun. Kahit anong manggawin sa'yo, sabi nga, sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung isa. O, di ba? Hindi naman literal yun, kasi martir yun. At ang martir, binabaril daw sa luneta. So, anong gagawin? Yung puso ni Jesus, kailangan nandito sa breast eh. Kaya puso ni Jesus. Yung gospel daw, yung paa, yung sandals mo, dapat matibay yun para hindi ka nagagalaw. Kasi pag matibay ka, hindi ka masyadong masaktan. Correct. Kasi pag natumba ka, lalo ka masaktan. Masakit sa likod pa yun. Correct. Di ba? Lagi dapat ang iyong standard sa buhay ay nakadepende sa kamatayan, sa buhay, sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Thank you so much, Pastor Rosler Zamora.